Hindi po alintana ni Attorney Kapunan um, yung magiging atake sa kanya ng mga DDS. Ngayon pa lang, pinaiiyak nyo na po ang mga DDS sa pahayag nyo na ito. At kitang-kita naman sa impeachment trial kung paanong baliktarin lalo ng mga DDS ang kanilang kaisipan at hangaan yung mga tatanga-tanga na mga abogado ni Sara Duterte. Nakakatuwa, ano? Si Attorney Kapunan, yung tapang niya ay nakikita natin sa dahil siya ay totoong may dunong, may kaalaman sa batas. At pangalawa, alam niya na nasa tama siya. Alam niya na yung kanyang ipinaglalaban ay matuwid. Kaya hindi talaga mahirap. Hindi mo sasabihin tapang-tapangan ang ganito eh. Totoong tapang po ito. At ngayon, kaya gigil na gigil ang mga DDS kay Attorney Kapunan dahil nga sa statement niya na ito. Ayan. Nananawagan siya ng mas malawak na hakbang mula sa ating gobyerno, kabilang ang pagsusuri nga sa justice system at pagpapalakas ng pagtuturo ng values at community responsibilities sa mga paaralan. Yan dapat. Maganda. In general. Baka naman mag-react na naman yung mga guro dito na hindi alam yung pagtuturo or hindi ginagawa etong pagtuturo ng values. Kasama na rin yung sinasabi nga na community responsibility. Yan sa tingin ko ang medyo kakulangan ng mga kaguruan natin. Pero syempre doon sa dunong, believe naman tayo sa mga guro. Talagang may mga sadyang galing at talino ang ating mga kaguruan. Pati yung kanilang dedikasyon para nga matuto ang kanilang mga estudyante. Saganang akin, yung sinabi ni Attorney Claire Castro na yung ilan daw ay tinuturuan pa ang kanilang mga estudyante na maging walang modo. Hindi naman lahat yon. Ang ibig sabihin, kahit saang aspeto, kahit saang parte ng buhay natin, meron talagang hindi maganda. Mas marami dapat, syempre, yung mga magagandang bagay. Maganda yung sinabi ni Attorney Kapunan. May kaugnayan doon sa nangyaring shooting na naman sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Mga pahayag daw ni Sara Duterte, yun daw ay nakapag-ambag sa culture of violence. Nga naman kasi, kung ang isang tao na katulad ni Sara Duterte ay walang habas kung magbanta, magmura, mang-intimidate, at kung ano-ano pa, magbaliw-baliwan, magbitaw ng mga pananalita na hindi aakalain na manggagaling sa isang vice-presidente, kung siya ay kaya niyang gawin yun, at hinahangaan pa siya ng mga kababayan natin, ay naturalmente, yung kabataan ay posibleng maapektuhan nito. Yung tinatawag ba na impunity, na parang magiging normal na lang na gumawa tayo ng kawalang hiyaan, na yung mga wrongdoings natin ay hindi dapat parusahan. Yan ay nangyayari kahit saan, kahit dito po sa amin, for God's sake.